Okay guys, good day po sa ating lahat. Andito na naman tayo, nag-install na naman tayo ng solar submersible pump na 3 horsepower. Andito pala tayo ngayon sa San Miguel, Bulacan. Nag-install tayo ngayon ng 3 horsepower na submersible pump. Ito yung controller natin. And then ito yung mga breaker. But anyway, mamaya pupunta tayo dun sa site kasi medyo 54 meter yung layo nung deep well, kaya medyo ikot pa tayo doon, pero doon na lang tayo mag video nung performance ng pump. Pero dito pakita muna natin yung ano natin, explain muna natin yung mga nandito sa control room nila, kasi itong video na to is medyo unique dun sa mga installan natin dahil gumagamit sila ng AVR, Automatic Voltage Regulator. Bakit sila gumagamit ng AVR? Dahil explain ko yan. Pero sa ngayon, ito yung controller natin, ito yung mga breaker natin sa solar, breaker natin sa kuryente, at saka yung surge protective device natin, yung para sa kidlat or any anomaly sa kuryente. Ayan, merong ano to, isa-shutdown niya para merong safety yung controller natin. Okay, so bakit ba tayo, unang-una bakit tayo nag-install dito? Okay, nag-install tayo dito ngayon sa client natin kasi lagi silang nasusunugan ng pump nila. Okay, submersible pump yung lagi nasusunog sa kanila dito. Bakit sila lagi nasusunugan? Malamang alam nyo na yan, dahil laging sobrang baba ng kuryente nila dito sa lugar nila dito. Actually, ang expect ko lang is nagwa 190, pero mas worse pa pala doon kasi nagwa 170 volts talaga sila dito. Imagine, from 220 yung ano natin, tapos 170 volts lang yung nabibigay ng kuryente nila dito. So talagang susunugin talaga yung mga motor. Hindi talaga magtatagal yung mga motor sa ganyan, yung mga electric na motor. Unlike dito sa solar pump natin, dahil AC/DC ito, pwede siya sa kuryente na pang Meralco, para pang Meralco, and pwede din siyang pang solar. Ang best features kasi nitong solar pump natin is hindi lang siya basta AC/DC. Ang kagandahan kasi sa mga dito is kahit na bumaba yung kuryente sa inyo, yun nga, worst is 170, okay pa rin siya. Goods pa rin yung pump natin, hindi pa rin niya ikakasunog yun dahil nakadesign siya sa pagbaba ng kuryente at saka pagtaas. Actually, ang working voltage kasi nito is 110 to 280 volts. So anywhere between doon sa ano na yon, sa voltage na yon, is sa kuryente sa pang Meralco or pang DU ninyo dyan, okay siya. Hindi siya ikinakasira or hindi siya kinakasunog nung pump dahil meron na tong built-in variable frequency drive, para siyang VFD, pero hindi siya matatawag na totally VFD dahil ang tawag talaga sa kanya is controller lang. Anyway, yun ang pinaka best features nito, kaya safe na sila sa sunog. Pero ito ang catch niyan, hindi ibig sabihin na safe na sa sunog yung pump nyo dahil nag solar pump na kayo, is makukuha nyo pa rin yung lakas ng tubig. Kasi yung nabanggit ko na 110 volts to 280 volts doon na acceptable voltage sa kanya, magdidepende pa rin yung voltage kung gaano kalakas yung tubig. So for example, kagabi tinesting namin to, siguro hindi ko pala na video yon, pero siguro maglalagay ako ng video dyan na yung performance niya kagabi na sinaksak namin sa kuryente na gamit ang AVR. Pero nung yan, siguro nandyan habang nagpi-play, nagsasalita ako, yung nagpi-play na yan, nakasaksak na yung AVR dyan. Okay, so ibig sabihin yung 170 volts nila ginawa ng 220 volts ni AVR. Nung hindi kami gumagamit ng AVR, nung sinubukan naming paandar na hindi gumagamit ng AVR, ibig sabihin 170 volts lang yung na-receive ng controller ko. Yung nasa video na yan na lakas ng tubig,
kalahati lang yan yung lumalabas. Dahil nga napakababaw ng voltage na nare-receive ng pump ko or ng controller. So, yun ang difference niya. I mean, yun ang cuts kasi yes, mapapa-under pa rin natin siya kahit 170 volts lang yung kuryente sa inyo o mas mababa pa. Pero, expect pa rin natin medyo mahina. Hihina. Kumbaga, kung yung voltage na natanggap niya, yun lang yung naibibigay. To be exact, yung 170 volts na nare-receive ng controller ko kagabi, napapaikot niya lang ng 2,300 yung RPM ng motor. Ang magandang RPM ng motor is at least 3,000 plus para mabuo niya yung DDoS. So ngayon nakaka 3,269 tayo. Mag-aalas 11 na ng umaga, kanina pa nakabukas na ng alas 8. So okay na yan. Pupunta rin tayo mamaya sa site, dun sa mismong pump, dun sa labasan ng tubig para makita niyo yung tubig. Pero ayun, yung mga talagang gumagamit sa lugar, ay mga lugar na talagang mahina yung kuryente, no choice talaga kayo dyan kundi bumili kayo ng mga AVR. So depende yung bibilin yung AVR, depende yung power ng AVR na bibilin nyo dun sa pump na gagamitin ninyo. Okay, so ito 3 horsepower yung pump nila, pero ang meron silang AVR kasi dito is 20 kVA. So talagang okay na okay yung 20 kVA. 15 kVA pwede rin, pero syempre the more mas malaki, the more na mas okay kasi hindi lang naman pump yung gagamit eh. Syempre kapag gagamit kayo ng pump, baka meron pa kayong ibang appliances like ref, aircon, so much better na yung malalaking AVR na yung bilhin ninyo. Anyway, ayun. Again, siguro napakita naman na natin dyan pala, napakita ko na yung performance niya dun nung nakakabit yung AVR nung gabi. Andyan again sa video, ilagay na lang natin ulit. So yan yung performance niya kapag may AVR sa gabi. Pero kapag walang AVR yan, kalahati lang yan. Yung lumalabas sa video na yan, yung lumalabas sa tubig na yan, kalahati lang yan. So parang 1 inches lang yung pinapalabas ng pump ko dahil nga napakahina ng kuryente. So pag may AVR, good siya. Pero ngayong hapon, ngayong daytime, of course hindi natin kailangan ng mga AVR na yan. Naka fully solar tayo ngayon. Okay, so again nakaka 3,270 tayo. Tingnan natin yung yung performance ng site kung paano siya. Tara. So ito pala yung mga solar panel nila, 8 pieces, 550 watts. Dito lang din sa bubong, sa ilalim ng bubong yung control room natin. Solar panel, 8 pieces yan. Siguro ito-draw natin. So guys, sana naririnig nyo ako dahil hindi pa tayo high-tech ngayon. Wala akong pang anti-wind na recorder. Sa cellphone lang to, so baka may naririnig kayo na hangin. But anyway, ayan po yung pump natin. Sa ngayon, buong-buo niya yung DDoS. Meron silang dito, parang water reservoir na pinapako nila. Ayan, ang laki. Estimate namin na mapupuno to lahat is mga 4 to 5 days. Dahil ito, yung ganito karami, magdamag lang yan eh. So siguro 4 to 5 days pa para ma-3/4 man lang or mapuno yung nila, water reservoir nila. So ayan, yan na yung performance natin ngayon as of 11 o'clock. Ang tawag dito, hopefully lumakas pa yan mga bandang alauna kasi nakaka 3,200 tayo eh, nakaka 3,200 RPM tayo dun sa controller. So hopefully makakuha tayo hanggang 3,500 para medyo bumulwak ko lang naman ng konti, pero I think hindi na masyadong lalayo dyan yung production. Kasi bakit? Kasi medyo malalim ang source nila. Nasa 120 feet ang source nila. Yan yan yung source nila. 4 inches yung casing nila. Then yung pump natin, ang kayang ilabas is DDoS. I mean ang output ng pump natin is 2 inches. So yan, 2 inches yan. Yung tubo nila, yan tubig. Yung palang mga nagtatanong kung ano yung mga pwede sa mga casing nila, ang principle kasi dyan,
laging nagdi-divide sa 2. Let's say for example, ang deep well ninyo is 3 inches, 1.5 inches lang ang pwede nating may palabas dyan. Sa mga malalalim sa mga deep well ang pinag-usapan natin. Sa mga submersible ang pinag-usapan natin. Yung sa surface pump, ibang topic yon. Siguro gagawa tayo ng video talaga na lahat ina-explain natin. Pero dito, pag-usapan lang muna natin submersible. Kapag umabot na sa 100 feet above, or siguro mga 60 feet, 50 feet above, sorry, mga 50 feet above ang lalim sa inyo, automatic yan, dapat mag-submersible na kayo kasi medyo malalim na yan. Depende yan sa horsepower, kung ano yung, kung let's say kung 50 feet above, 50 feet to 100 feet kakayanin pa ng 2 horsepower yan. Pero kapag 100 feet pataas na, 100 feet to 200 feet, 3 horsepower pwede pa. Kapag 200 feet above na, medyo kailangan nyo na mag 4 or 5 horsepower sa ganyan. So dito 120 feet yung lalim ng pump natin ngayon, kaya 3 horsepower yung ano natin, yung ikinabit natin. Medyo gumastos lang ang client natin dito guys, kasi nga ang mga ideal kasi sa setup na to, kung nasaan yan yung deep well nyo na yan, dapat nandyan lang din banda yung mga solar panel tsaka controller. Kasi kapag medyo ayun, napakalayo, nasa 60 meter to nasa 60 meter, andun tayo kanina, yung bubong dun kanina, hindi ko makita, medyo nasisilaw ako guys. Yun, andun yung, kung nasan tayo kanina, yan, yung wire na yan, andun tayo kanina sa controller. So tumawid siya sa cellphone nila, mga 60 meter. So imagine 60 meter yung bibilin na wire papunta doon. So medyo may kamahalan tong royal cord na to, kaya medyo dyan napagastos si client. Unlike kung nandito lang banda yung mga bubong nila, or kung nagpagawa sila ng bubong na nandito lang, makakalas sila sa gastos sa wire kasi nandyan lang So ayun, so kung yung mga plano magpakabit ng ganito, kung kayo po ay may problema sa kuryente sa inyo, mahina or mataas, pag nawawala ng araw, ganyan talaga yan. Magbubulo kayong araw, bubulo kaya, no? Ayan, so nakita natin, pakita natin yung hinina niya. Ayan, makasulit yung araw. Tingnan natin yung bubulok niya ulit. Halos nangalahati siya nung nagkaulap. Ayan, nung nagkaaraw, bulwak siya ulit. Ganyan lang yan, ganyan ang solar pump. Hindi siya, dahil from the word solar, talagang nakadepend kayo sa araw. Okay. Pero maghapon yan, libre lang. Shoutout pala kay Sir Eric Esplana, siya po yung client natin dito. So sorry sa mga iba kong client, hindi ko kayo nasa-shoutout, pero from today lagi ko na kayong i-shoutout at i-mention, dahil siyempre kailangan malaman din yung mga client natin dito, para kung sino man yung may kakilala sa kanila, at least na malalaman na legit tayo guys na installer. So ayun, shoutout ulit kay Sir Esplana, Eric Esplana. Mabuhay po kayo. Thank you. Okay guys, so ayun, napakita na natin na ano ba yung nakalimutan. Siguro may video talaga ako na nakaupo lang para nakalista lahat yung mga kailangan sabihin, para masagot lahat yung mga question nyo. Ayun guys, so kung kayo may problema sa kuryente sa lugar nyo na masyadong mababa, problema nyo rin yung mataas na kuryente, panahon na guys para mag-invest na kayo sa solar patubig, dahil ito na talaga yung future ng mga patubig natin ngayon. Okay, so thank you guys sa mga nanood. Kung hanggang ngayon nandito ka pa, maraming salamat po, and subscribe ka naman guys para makatulong din sa channel natin, para makagawa tayo ng ganitong video. Okay, so maraming salamat po. Advance Happy New Year. Today is December 29, 2023. So 2 days na lang, New Year na naman. So hopefully magkita tayo next year. Bye bye, God bless po sa inyo lahat.